alas 4. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising! Sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo, ngayong TGIF. Thank God, it's Friday. Ngayon po ay Marso 22, taon 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nanggigising na headline. Pinoy Gising! Presyo ng mga pangunahing bilihin hindi umano masyadong tataas sa Semana Santa. Pagpapatupad ang mas malaking diskwento para sa mga senior citizen at PWD sisimula na sa Lunes. Paghahanda ng Maynilad at Manila Water sa posibleng water interruption sa kalagitnaan ng Abril pusa na. Pinatalsik na si Congressman Arnie Teves na aresto na sa Timor-Leste. People's Initiative o PI, posible pa rin buhayin para isulong ang Chacha. Mga struktura sa Chocolate Hills pinagigiba na ng DNR. At mga Pilipinong nagbabasa ng libro kumonte ayon sa pag-aaral. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 3 sandali makalipas po ang ikapat ng morning, Drew Nasino po niyo makakasama hanggang alas 5 po tayo. Pinoy Gising. Friday na Friday mga katodos, ngayon po ay Quiapo Day at good morning po sa mga mamimili at sa mga namimili po sa iba't iba pong mga palengke ngayong araw po na ito ng Friday, lalo po dyan sa may Balintawak sa Divisoria. Magandang umaga po. And speaking of presyo po ng mga bilihin, pinawi ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o Pag-asa partikular ni Pag-asa President Steven Kua ang pangamba ng publiko sa gitna nga ng nagbabadyang malaking paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin pagsapit ng Semana Santa o sa susunod na linggo. Ayon kay Kua, hindi masyadong tataas o magtataas ang presyo ng mga manufactured o processed foods o hindi gaya ng mga sariwang pagkain. Malakian niya magiging epekto ng napipintong pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa at karagdagang diskwento para sa mga senior citizen at persons with disabilities sa presyo ng mga bilihin, yung expanded discount po ng mga PWD at senior citizen. Sa Lunes po yan sisimulang ipatupad. Sa orasan niya na matuloy ito ay posibleng tumaas ang presyo ng ilang mga bilihin sa ilang pamilihan. Pinoy Gising! Bumaba naman ang presyo ng ilang agricultural products sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sa Pasig City Mega Market, bumaba sa 80 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas mula sa dating 60 pesos naman ang nasa 60 pesos naman ang kada kilo ng puti. Bumaba rin ng 10 piso ang presyo ng kada kilo ng kalamansi. Ayun po ay naglalaro na 50 hanggang 60 pesos kada kilo, depende sa laki. Ang asukal naman, bahagyang bumaba
noong nakaraang buwan, bumalik sa dating 80 pesos ang kada kilo ng primera. Ang segunda naman po ay 65 hanggang 70 pesos yung washed sugar. Samantala, nananatili naman sa 48 hanggang 49 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Pinoy Gising! Posible namang bumilis ang inflation sa bansa ngayong buwan. Batay sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o ni BSP Governor Eli Remolona, maaaring umabot sa 3.9% ang inflation ngayong Marso. Kumpara ito sa 3.4% na naitala noong Pebrero. Kung sakali, ito na ang magiging ikalawang buwan na bibilis ang inflation sa bansa. Gayunman, pasok pa rin ito sa 2% hanggang 4% na target ng pamahalaan. Ipinalawanag ni Remolona na ito'y dahil sa positive base effect. Pinoy Gising! Samantala, hinimok ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pamunuan na ang National Food Authority o NFA habang iniimbestiga ng gobyerno ang kontrobersyal na pagbebenta ng rice buffer stocks. Ayon kay Congressman Lee, kung si Pangulong Marcos ang mamamahala sa NFA, ay tiyak na mapabibilis ang paglilinis sa ahensya. Sa ganitong paraan niya ay maipatutupad ang whole of government approach kung saan direkta ang Pangulo na magmamando sa mga dapat gawin ng ahensya upang tulungan ang mga lokal na magsasaka. At tatandang pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman si NFA Administrator Roderico Bioco at mahigit 100 pang opisyal at empleyado ng ahensya dahil sa maanomalya umanong pagbebenta ng bigas sa ilang mga piling trader. Pinoy Gising! Samantala, longest elevator ride. Ganito inilarawan ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang kanyang naranasan matapos magkaaberya ang elevator na kanyang sinakyan sa isang gusali sa Mandaluyong City kahapon. Halos 2 oras na natrap. Grabe, ang taas nito ang kalihim sa 34th floor ng isang building sa Ortigas. Yung NEDA ho kasi nasa 34th floor dito pong gusali po na ito. Doon ang nilinaw po ni Secretary Balisacan, natrap po sila bandang kalagitnaan. Huminto po yung elevator bandang kalagitnaan from 34th floor. Biruin mo, ang taas nung kahit nasa kalagitnaan ka. Kung kalagitnaan 34th floor yun, 17th floor yun. Ang taas nun, di ba? At dyan po sa isang building na yan sa Ortigas, kasama po niya yung iba pong mga empleyado na patungo sa signing ceremony ng IRR, yung Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11966 o ang Public-Private Partnership Code. Sa ibinahaging larawan na inyo po nakikita sa social media, nakikita po namin sa inyo pong mga screen, yung larawan po ng kalihim na natrap po sa loob ng elevator. May kasama pong mga iba pang mga empleyado. Makikita pong nakalabas sila ng elevator sa pamamagitan po ng isang hagdan na patungo sa isa pong maliit na butas. Nailigtas po sila. Sa kabila nito, ligtas naman ang lahat po ng sakay ng elevator. Eto pa matindi. Pero naantala ang PPP code signing dahil po diyan sa insidente. Pinoy Gising! Baka yan, may isang premonition o pahiwatig na wag ho muna ninyong lalagdaan. Di ba may mga ganun tayong mga pamahiin kapag may mga hindi inaasahan na pangyayari tapos meron kang gustong gawin. Halimbawa, may ikakasal, di ba? May nangyari sa iyong kapamilya, nagkasakit, kung sa kasamaan palad, pumanaw, di ba? May ganun di ba? May mga ganung premonition na maaring hindi natin maipaliwanag, hindi natin hindi maaring ipaliwanag basta-basta lamang, di ba? Ng lohika, di ba? So, yan po ang update
tungkol po doon sa nangyari nga po na insidente dyan po sa isa pong gusali sa Mandaluyong City sa grabe, 34th floor na stuck ka sa kalagitnaan sa pagpalagay mo kung 20 ang taas nun. Ha? Well, anyway, mabuti na lamang po at nailabas ho sila ng matiwasay, wala pong nasaktan. Sa iba pang paksa ng mga balita, Pinoy Gising! Naka-alerto na ang Davao City Police sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matapos sa paulit-ulit na bigong magharap o ipagharap humarap sa mga pagdinig ng Senado hinggil sa mga alegasyon ng sexual abuse ang religious leader. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng Davao City Police, hinihintay na lamang nila ang koordinasyon ng Sergeant at Arms ng Senado at handa ng pulisya sa pag-aresto sa kontrobersyal na pastor. Naka-alerto rin anya ang Kalinan at Buhangin Police Stations kung saan matatagpuan ang Prayer Mountain at simbahan ni Kibuloy. Malapit po doon dyan po sa compound mismo po ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, wala pa rin impormasyon ng DCPO sa kinaroroonan ng religious leader. At sa latest nga po na statement ni Senador Risa Ontiveros ay kahapon, ay patungo na ito pong arrest order, dinala na po ng Sergeant at Arms patungo po sa Senate Sergeant at Arms patungo po sa Davao City at hinihintay na lamang po natin yung mga update. Mamaya po susubukan po nating makuha kung ano po ang mga latest mula po dyan sa Davao City. Kahit din po yung PRO 11, Police Regional Office 11, naka-standby po ngayon kung sakali po na isilbi ito pong arrest warrant dyan po sa address na kung saan po matatagpuan ito pong mga property, ito pong mga posibleng kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinoy Gising! Samantala, epektibo na sa Lunes, Marso 25, Lunes Santo, ang bagong diskwento ng mga senior citizen. Mas pinalaki pong diskwento para sa mga senior citizens at persons with disabilities sa mga grocery items, sa mga basic items, mga pangunahing mga prime commodities. Pinalaki po from 65, ginawa na pong 125 pesos a week. Ito ang inaasahan ng mga seniors tapos kang lagdaan ng DTI, katuwang ang DA at DOE, ang isang joint administrative order na nagtaas sa 125 pesos weekly discount ng mga grocery items. Bago ganit ang binati ko ang maliit, kakarampot na diskwento para sa mga senior at PWD sa mababang kapulungan. Ginawa na pong 500 pesos ang diskwento from 260 a month ay ginawa na pong 500 pesos a month. Dito nagsimula ang panawagan na itaas ang diskwento para sa nakatatanda dahil nga po hindi na raw maramdaman ng mga senior at PWD yung maliit na diskwento bunsod nga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pinoy Gising! Samantala, pinaghahandaan na. Actually, nung matagal na ho sila naghahanda. Nakatutok na po. Puspusan na ang pagtutok ng Maynilad at Manila Water sa napipintungang water interruption sa kalagitnaan ng Abril. Ito dahil simula Abril 16, babawasan na ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig galing Angat Dam na magpapahina naman ng water pressure o mauuwi sa water interruption sa mga customer ng dalawang nabanggit na water concessionaire. Sa datos ng Maynila, dumabot na sa 126 na static water tanks ang ipinakalat nila sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, particular po sa West Zone. Kautin nito, maaari pa itong umakyat hanggang 200 para may magamit na tubig ang mga consumer sakaling matuloy nga ang water interruption sa kalagitnaan ng Abril hanggang Hunyo
Samantala, naka-standby na rin ang 40 mobile tanker at 35 static water tanks ng Manila Water sa kanila po o doon naman po sa East Zone o sa lugar nga po ng kanilang nga pong mga customer. Pinoy Gising! Sa iba pa rin pong naglalaki ang tampok na balita na aresto na matapos po ang mahigit 1 taon na aresto na ang pinatalsik na si Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa bansang Timor-Leste. Ayon sa Department of Justice, nasa kote si Teves habang naglalaro ng golf sa kabisera na Dili bandang alas 4 ng hapon. Kasalukuyan nga sa kustodiya na ngayon ng Timor-Leste Police si Teves habang ang kanyang extradition sa Pilipinas ay inaayos ng Interpol National Central Bureau sa nasabing lugar. Nabatid na nagtago ang sinibak na kongresista matapos siyang ituro bilang mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at sa 10 iba pa. Samantala, ikinalugod naman ni Pamplona Mayor Janice Degamo ang asawa ng yumaong ng pinaslang na gobernador ang pagkakadakip sa dating kongresista. Pinoy Gising! Samantala, maaaring buhayin ang People's Initiative upang amyenda ng saligang batas. Ito ang inamin ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, Vice Chairman ng House Committee on Legislative Franchises, kaugnay sa isinusulong na Chacha. Ayon kay Congressman Pimentel, sinuspindi lang ng Commission on Elections ang People's Initiative o PI at hindi ito ibinasura ng poll body. Maaari anyang mabawi ang nabanggit na suspensyon ng COMELEC para sa nasabing inisyatibo. Pinoy Gising! Sa oras na 17 sandali makalipas ang ikapatang morning, sa pagkakataon ito tayo po ay tumanggap ng ilang pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report! AFP at mga kaalyadong international forces maglulunsad ng group sail sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. Maglulunsad ng group sail activity sa international waters sa West Philippine Sea ng Pilipinas ang AFP, US Military Forces at iba pang kaalyadong mga bansa. Isasagawa ang aktibidad na ito sa nalalapit na Balikatan Military Exercise. Ayon kay Balikatan Executive Agent Colonel Michael Lohico, ito ang unang pagkakataon na gagawin sa labas ng 12 nautical miles territorial limit ng Pilipinas ang sabayang paglalagay ng mga maritime forces ng mga kalahok sa pagsasanay. Subalit, binigyang linaw ni Colonel Lohico na nasa loob pa rin ito ng 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Lohico, ipinapakita ng group sail activity na nais ng AFP na manindigan at ipagtanggol ang teritoryo ng bansa kasama ang mga kaalyadong international forces. Kaisaan niya sa pagsasanay na ito ang 4 na barko ng Philippine Navy, 1 barko ng French Navy at mga vessel mula sa US Navy, US Coast Guard at Philippine Coast Guard. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang balita, kinakailangan gibain ang lahat ng istruktura sa Chocolate Hills sa Bohol para maibalik sa dati ang naturang lugar, maibalik yung dati pong ganda. Ito ang binigyang diin ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga matapos kang bisitahin ang Captain's Peak Resort na nasa paanan ng Chocolate Hills. Ayon kay Secretary Loizaga, nakakagulo ang mga ito sa kapaligiran at kinakailangan magkaroon ng restoration o pagpapanumbalik sa dating ganda ng tanawin ng naturang lugar. Idinagdag pa ng kalihim na tinitignan na rin nila ang lahat ng istrukturang nagsasagawa ng operasyon sa mga protected area. Pinoy Gising!
Dahil nga po, yan po ay bibisitahin ng atin po mga kababayan, lalo po ngayong mag-Holy Week, yung mga daragsa po sa iba't iba pong mga tourist destinations, yung mga magninilay-nilay sa beach. sa beach magninilay-nilay. Well, anyway, nakakatulong din naman ho yan sa atin pong turismo. But speaking of Holy Week at turismo, ang preparasyon para po sa Semana Santa tatalakay naman sa interagency meeting ng PNP. Ang pag-uulat ihatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. DWIZ Patrol Report. Isa sa pinalna ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang mga ilalatag na preparasyon para sa nalalapit na Holy Week. Kasunod ito ng isasagawang interagency meeting ng pambansang pulisya. Inaasahang present sa pulong ang mga high-ranking official ng PNP, AFP, Bureau of Protection at Philippine Coast Guard o PCG. Kamakailan inayag ng PNP na aabot sa 34,000 police personnel ang i-deploy nila sa iba't ibang convergence area gaya ng mga pantalan, paliparan, mga pasyalan, terminal ng mga pampublikong sasakyan at sa mga simbahan. Kiit ng PNP sa pamamagitan nito masisiguro ang kaligtasan at kaayusan ng lahat sa paggunita ng Semana Santa sa buong bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may tanong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Speaking of Semana Santa pa rin po, balik po tayo dun sa issue nga po dyan po sa Chocolate Hills, na isa pong pangunahing tourist destination at deklarado nga po na heritage site. At binigyan ng building permit ng lokal na pamahalaan ng Sagbay ng Captain's Peak Garden Resort na itinayo sa paanan po ng Chocolate Hills sa Bohol. Ito ang kinumpirma at ibinunyag ni Interior Secretary Benhur Abalos batay na rin sa kanilang paunang investigasyon. Kaugnay nito, nakakuha rin ang DILG ng kopya ng resolusyon ng Protected Areas Management Board. Ito makinig po kayo na pumapayag, ano naman palang pumayag, ulitin po natin, pumapayag sa pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills na isa nga pong UNESCO Heritage Site. Pati po yung barangay captain dyan po sa lugar na yan, ipinatawag din po, may say din po, from barangay captain to mayor, may say din. Makikipag-ugnayan din ng DILG sa ombudsman na nagsasagawa ng sariling investigasyon sa Captain's Peak. Pinoy Gising! Samantala, kumonte, nabawasan po ang bilang ng mga Pilipinong nagbabasa ng libro. Batay ito sa datos ng National Readership Survey noong 2023. Lumabas sa pag-aaral na umabot na lamang sa 42% ang mga Pilipinong nagbabasa ng non-school books noong nakarang taon, kumpara sa naitalang 54% noong 2012. Nasa 47% naman ang mga batang nagbabasa noong 2023. Ipinalawanag ng National Book Development Board na ito may kaugnayan sa limitadong access sa mga pampublikong aklatan, mga library at mga lugar kung saan maaring makakuha ng libreng libro. Kaugnay nito, tanging 18% ng mga Pilipino at 12% mga kabataan ang may alam hinggil sa public library sa kanilang lungsod o bayan. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, Philippine Army ipinakita ang husay sa paggamit ng baril sa isinagawang exercise Katian Fellowship Shooting Competition. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Ipinamalas ng mga Philippine Army official and personnel ang kanilang galing sa paggamit ng armas sa ginanap na exercise Katihan Fellowship Shooting Competition na isinagawa sa Philippine Army Marksmanship Training Facility sa Camp O'Donnell,
Kapas Tarlac, parte ang aktibidad sa selebrasyon ng ika-127 Philippine Army Day na dinaluhan at personal na pinangunahan ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido. Nakiisa sa event ang Army Major Unit Commanders, General Personnel, Special Technical o GPST Staff, Training and Doctrine Command o TRADOC, Central Directors at School Commandants at Sergeant Majors. Nasa 18 kupunan ang naglaban-laban sa 5 stage ng kompetisyon na ang idineklarang overall champion ang kupunan na pinangunahan ni Special Forces Regiment Airborne Commander Brigadier General Ferdinand Napuli, habang hinirang naman na individual match champion si Officer Candidate School Commandant Colonel Harold Kabunok. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Magbabalik po ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalalang oras, 26 na sandali makalipas ang ika-4 ng morning. Pinoy Gising! Alright, tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising sa oras na 32 sandali makalipas na ika-4 ng morning. Tayo po ay magtungo, alamin po natin ang pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Taga po tayo ng balita kaugnay sa Barangay Drug Clearing Program dyan po sa Cagayan. Detalye ati Dimanong Rold Idol Capset Domingo. Pangkat ng Director for Public Community Relations na pinangunahan ni Police Colonel Gemma Bilwan ang bumaba sa Region 2 upang magsagawa ng bida validation sa dalawang barangay sa lungsod ng Tuguegarao. Unang binisita ang pangkat ay ang Barangay San Gabriel na sinundan ng Barangay Katagaman Pardo. Sa aktibidad ay naging paksa ang ilang problema sa barangay kung bakit hindi na isa sa katuparan ang pagpapadeklara bilang drug-free barangay ang kanilang lugar. Lumabas ang hindi pakikipagkoordina ng persons who use drugs o yung tinatawag na PWODs na mapasailalim sa intervention program para malinis ang kanilang mga pangalan o magtagal na ang kanilang mga pangalan sa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Bilang solusyon, ibinahagi ni Police Colonel Bilwan ang tungkol sa court-mandated intervention kung saan ay minamandato ng korte ang isang individual na tinaguri ang PWOD upang sumailalim sa intervention program. Ang naturang paraan ay isagawang alternatibong solusyon para matulungan ang mga PWODs na kinakailangan ipetisyon ng PDEA, barangay health workers o ng school superintendent para naman sa mga mag-aaral na sangkot sa illegal na droga. Dagdag nito, kung talagang ayaw nito sa naturang magandang solusyon, makakasuhan ito ng Section 15 ng Republic Act 9165 na magre-resulta sa kanilang pagkakakulong. Ang mga pulis ay hindi sinanay na pumatay. Hingukin po natin silang sumailalim sa programa para sa kanila kesa mamatay o makulong sa operasyon ng otoridad. Malasakitan po natin ang ating barangay. Walang ibang magmamalasakit sa ating barangay kundi tayo lang. Wala naman ibang makikinabang dito kundi ang ating pamilya, anak, mga po, ani pa nito. Ibinahagi pa ni Police Colonel Bilwan na 6 na pong barangay ang hindi pa malinis sa droga, nakalista bilang moderately affected sa buong Region 2 na ibig sabihin na hindi lang user ang nasa lugar kundi pati pusher na illegal na droga. Ayon rito, kung hindi ito maagapan ay huwag magtaka kung maraming krimen sa lugar. Lumabas rin ang kadahilanan masyadong matagal ang 6 na buwan sa loob ng bahay silangan kung saan gaganapin ang intervention program, kaya nirekomenda rin dito na gayahin ang ginawa ng ibang rehiyon na maikling araw sa loob, diskartehan kung paano matulungan ang mga ito ng ganoon ay makapagtrabaho pa rin ang mga ito
para sa kanilang pamilya. Ang naturang aktibidad ay naglalayong wakasan ang problema sa illegal na druga, matulungan ang mga biktima nito na makapagbagong buhay at maligtas ang mga maaari pang mga biktima nito magtulungan para sa bagong Pilipinas. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, nabunyag sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms ni Senator Amy Marcos na pasuna ang lisensya ng local partner ng South Korean firm na Miro Systems. Ayon kay Senador Marcos, expired na ang lisensya ng St. Timothy Construction Corporation batay sa record mula sa website ng Philippine Contractors Accreditation Board. Kinwestiyon din ng mambabatas kung bakit biglang lumobo sa 3.6 billion pesos ang asset ng kumpanya kumpara sa 14 million pesos lamang noong 2022. Bukod pa ito sa pinagtataka ng presidential sister kung bakit napasama sa election contract ang isang construction company. Palaisipan na niya kung anong kaugnayan ng St. Timothy sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na blacklisted sa DPWH. Nagpadala naman ang kumpanya ng kinatawan sa pagdinig pero naglaho ito kaya walang makasagot sa mga tanong dahilan upang ipasabina ni Super Ate ang St. Timothy sa susunod na hearing ng Senate Committee on Electoral Reform. Pinoy Gising! Samantala, nananatiling nangunguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 senatorial elections. Batay ito sa survey ng Tangere survey sa pagitan ng simula Marso 7 at 10 at kung saan umabot sa 56% na mga respondent ang susuporta o nagsabing susuporta kay dating Pangulong Digong kung tatakbo siyang senador. Pinakamataas na nakuha ni Pangulong Digong ay mula sa ni dating Pangulong Duterte ay mula sa Mindanao, 23%. Pero mababa ang nakuha nitong suporta sa Metro Manila habang 51 years old pataas na umabot sa 12%. Ayan po yung 12% po niyan ay mga 51 years old pataas yung mga sumuporta. Sinundan ito ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na nasa 53%, Senator Bongo 48%. Pinoy Gising! Dako tayo sa isa pang pag-ulat mula naman sa Bicolandia. Ronda Probinsya. Pagkamatay ng mga pulis sa Labo, Camarines Norte, nabigyan na ng hustisya ayon sa PNP. Ang detalye atid ni Melvin Machado. Justice is served. Ito ang naging pahayag ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, PNP Regional Director ng Bicol, matapos maaresto nitong nakarang araw ang suspect na si Reynaldo Togado Hugo, na member ng Executive Committee ng National Operational Command ng Communist Party of the Philippines at Commanding Officer ng Bicol Regional Operational Command ng Bicol Regional Party Committee ng CPP-NPA. Ayon kay Police Brigadier General Dizon, ang naturang opisyal ng CPP-NPA ay may kinalaman sa pagkamatay ng 4 na kapulisan sa Dumagmang, Labo, Camarines Norte noong March 21, 2019. Malaking bagay umano ang pagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agency upang maaresto ang naturang suspect na nasa custody ngayon ng Philippine National Police. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa impilang may totong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, lumarga na ang securing campaign ng Aliw Broadcasting Corporation sa pangunguna ng Sales and Marketing Department nito. Katuwang ang Arena Plus, sinugod ng team ng DWIZ, Home Radio at Aliw 23 ang tropa ng STODA, Stainless Tricycle Operators Drivers Association,
sa Bambang, Pasig City. Bukod sa mga sticker ng DWIZ Home Radio at Aliw 23 na ikinabit sa kanilang mga tricycle, nabigyan din ng freebies ang halos 200 miyembro ng STODA sa pangunguna ng Pangulo nitong si Nestor Entrada. Layunin ng stickering program ng Aliw na higit pang maipakilala ang kakaibang brand ng media organization na nagbabalita ng tama, nililingkod ng tama. Kaya't antabayanan lang ang schedule at kung saan sunod na susugod ang Team Aliw para maghatid ng saya. Pinoy Gising! Good news! Nanalo naman ang Enchanted Kingdom EK sa International Association of Amusement Parks and Attractions Brass Ring Excellence Award ng Best Retail Visual Merchandise Display category sa IAAPA Honors 2024. Kinilala ng IAAPA Honors 2024 ang makabagong kontribusyon ng EK dahil sa libangan at atraksyon na ibinibigay nito sa mga consumer. Ayon kay Cesar Mario Mamon, EK Chairman at President, ang parangal na ito ay higit pang nagpapasigla sa adhikain ng kumpanya na maging isang world-class integrated attractions destination sa Asia Pacific. Habang inihayag naman ni Cherina Consunyi, head ng merchandise ng EK, na naging tampok sa mga millennials ang EK's homegrown Jolly at Wise Elder the Wizard. Matapos mapukaw ang interes sa mga ito, tampok din ang specialty shop ng mga characters sa The Enchanted Kingdom Story Musical na isang original na dula ng EK na pinagbibidahan ng sikat na Elder the Wizard at ang kambal na prinsesa ng Enchanted Kingdom na sina Princess Victoria at Princess Madeline. Pinoy Gising! Samantala, nananawagan sa publiko si Father Marcel Emmanuel Real, Parish Priest ng Immaculate Conception Parish Church, na bawasan muna ang anumang mga hindi kanais-nais o mga unnecessary movements, lalo na ang pagsiselfie habang nasa loob po ng simbahan. Ngayon pong magsesemana Santa. Ayon kay Father Real, wala namang masama kung magsiselfie sa loob ng simbahan. Pero kailangang iprioridad ang pagninilay-nilay ho ng mga kapwa mananampalataya. At dapat din hong mapagtanto bakit nga ho ba nasa loob ng simbahan. Ang dasal, humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagninilay-nilay. Ngayon anya ang tamang panahon ng pakikipag-usap sa Diyos. Kaya't nangyayari ang bisita iglesia, lalo po ting Huwebes, na leisure time na tuloy na tila leisure time na dahil kasama ang buong pamilya na hindi dapat sayangin ng bawat isa na maipadama ang biyayang ibinibigay ng poong may kapal sa ating pong lahat. Pinoy Gising! Speaking of Holy Week, inaasahan namang aabot sa mahigit 1 milyong biyahero ang magtutungo daragsa sa NAIA sa Semana Santa. Ito ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA ay sa gitna nga po ng inaasahang pagdagsa ngayon pong Biyernes. Ngayon pong Biyernes magsisimula raw pong dumagsa yung mga biyahero sa iba't iba hong mga terminal. Kasama na nga po dyan ang NAIA. At kanila pong inanunsyo na maaaring umakyat sa 15% ang mga pasahero sa susunod na linggo kumpara sa mahigit 700,000 pasahero simula noong Palm Sunday, linggo po ng Palaspas, hanggang sa linggo ng pagkabuhay noong nakarang taon. Idinagdag pa ng MIAA na umabot sa mahigit 100,000 ang mga biyaherong nagtutungo sa NAIA araw-araw sa unang 14 na araw ng Marso, sa unang 2 linggo po ng Marso. Idinagdag pa ng pamunuan ng paliparan na posibleng umabot sa 140,000 sa isang araw ang mga pasahero sa Holy Week. Pinoy Gising! Muli po magbabalik ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalala. Oras, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 5. Pinoy Gising! Alright, diabulo natin ang ilang parong mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
DWIZ Patrol Report. IRR o Implementing Rules and Regulations para sa amnestiya ng mga rebelde at mga local terrorists target ilabas sa susunod na linggo. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perez. Binabalangkas na ng National Amnesty Commission ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa inaprobahang pagbibigay ng amnesty ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rebelde at iba pang local terrorist groups. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Commission Chairperson Attorney Leia Armamento na pirma na lamang ng mga kinauukulan ng kailangan bago nila ipalathala ang IRR upang ganap itong maging epektibo at mailabas na sa March 28 ngayong taon. Paliwanag ni Armamento, lalamanin ng nasabing IRR kung sino-sino ang kwalipikadong mag-apply para sa amnesty. Sa kasalukuyan niya ay may 4 na rebeldeng grupo ang tinukoy na inilabas sa kautusan ng Pangulo na inilok na rin ng amnesty. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, nag-issue na ang Land Transportation Office ng show cause order laban sa may-ari ng motorsiklong Yamaha Sniper matapos makunan ng video ang rider nito na sinaksak ang gulong ng isang puting delivery van. Nag-viral pa ho yan sa social media, yung video po na yan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, natukoy na ang may-ari ng motorsiklo sa pamamagitan ng plaka nitong 851QBN. Tog din itong pansamantalang isinailalim ang nabanggit na motorsiklo sa alarm status kung saan hindi ito pinapayagang magamit sa kahit anong transaksyon habang isinasagawa pa ang investigasyon. Ipinalala naman ni Azek Mendoza na hindi dapat maging marahas sa kalsada at iwasan po ang road rage. At yan po, yung pinakikita po natin sa inyo pong mga screen, yung karoon po ng komosyon. Yan, may komosyon sa pagitan po ng driver po dito pong puting delivery van at dito pong rider ng motorsiklong Yamaha Sniper. Sinaksak po, tinusok po yung gulong, ayun, butas, hindi po nakatakbo ito pong, hindi nakaandar, ito pong delivery van. L300 po ito na puti na delivery van. No? So, hinihintay na lamang po natin yung magiging update kung magsasampa rin po ng reklamo ito pong driver ng L300 delivery van. Pinoy Gising! Samantala, tanggap pa po tayo ng isa pang pag-uulat mula pa rin sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Mga Coast Guard personnel ipakakalat din sa iba't ibang mga beach at mga isla, sa mga pasyalan po, mga tourist destination kung saan dinaragsa ng mga bakasyonista. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perez. Mariing inatasan ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang mga operating units na bantayan ng mga tourist destination, lalo na mga resorts o beach areas ngayong panahon na mahabang bakasyon sa panahon ng Semana Santa. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo na hindi lamang kasi mga simbahan o religious areas ang inaasahang dudumugin ng mga tao, kundi maging ang mga pasyalan, lalo na mga resort. Ayon kay Balilo, kasamang magbabantay ng mga otoridad at mga lifeguard ng mga resort ang mga tauhan ng PCG para tiyaking ligtas sa mga turista, lokal man o dayuhan, at hindi magkaroon daw ng anumang aksidente sa mga beach areas. Meron din na sila mga tauhan na magbabantay at mag-iikot sa mga isla para alalayan naman ang mga mag-island hopping. Maglalagay din niya sila ng mga help desk para sa mabilis na pagresponde sa anumang emergency situation. Patrol 13 Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIZ Patrol Report.
Okay, maraming salamat si Patrol 13 Gilbert Perez. Sa iba pa rin pong balita, iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na trabaho lamang at walang personalan ang pagpasa ng Kamara sa ikatlutuling pagbasa sa House Bill 9710 o paano kalambawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Speaker Romualdez, ilang beses nang nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on Legislative Franchises hinggil sa paglabag sa prangkisa ng SMNI pero hindi dumadalo si Pastor Apollo Kibuloy dahilan ng pagpataw ng contempt sa naturang religious leader. Ang hakbang niya ng Kamara laban sa SMNI ay tanda ng commitment sa paggiit sa integridad ng broadcasting standards at tiwala ng sambayanan. Bukod pa rito ang pagpapakita rin anya ito ng special privilege sa paghawak ng legislative franchise na may kaakibat na karapatan na tungkulin na dapat tuparin ng legal at tama. Pinoy Gising! Wala namang dapat kilingan ng Senado sa pagtalakay sa panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ang inaasahan ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre sa mga senador kapag dininig na ng mga ito ang pagpapawalang bisa sa prangkisa ng nasabing TV network. Ayon kay Congressman Asidre, kilala ang Senado na may track record sa pagsasagawa ng mga investigasyon. Kaya dapat maipakita ng mga ito ang pagiging objective o maipakita ng mga senador ang pagiging objective o walang kinikilingan. Idinagdag pa na mababatas na masyado pang maaga para iugnay sa presidential election sa 2028 ang pagbawi sa prangkisa ng SMNI dahil ibinasa ito sa mga malinaw na paglabag ng TV network tulad ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at paglabag sa change of ownership. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating po magsamantalang pagpapaalam ngayong TGIF na yung Goddess Friday Quiapo Day ngayon pong Marso 22 taong 2024. Good morning po. Si Susan Jeronimo, paano naman kung babalik na naman sila sa gawain nila? Ano yung tinutukoy? Baka yung sa balita natin. Si Tristan Gulay, good morning din. Nelson Malinaw, Albert Hernandez from Valenzuela City, good morning din. Kay Victor Junior Lacabe at Nestor Rivera mula po dyan sa North Cotabato. Good morning po sa mga kababayan po natin dyan po sa Mindanao. Pero bago tayo magtuloy magpaalam, ay pasadahan muna natin ang isa pong patama quote for the day. Maniwala ka, mas masakit magsalita ang mga taong mabait, lalo na kapag naubos ang pasyensya. Siyang tunay naman po talaga, diba? Kaya't mag-iingat po tayo, huwag po nating aabusuhin yung mga tao pong mababait sa atin. Opo, tao lamang din po sila, nauubos din ang pasensya. Diba? Hindi naman ho, porket sila po ay mabait sa inyo, mabait sa atin, tayo naman po ay kabig lamang po ng kabig. Hindi naman pwedeng lagi tayong kabig ng kabig. Give and take po yan sa pakikisama po natin sa ating po mga kapwa. Hindi lamang po sa relasyon o sa relasyon ng relasyon ho ninyong magkasintahan. Sa lahat po, yung pakikipagkapwa-tao po natin, give and take po yan. Respeto po sa bawat isa. Kung mabait po sa iyo ang iyong kapwa, maging mabait ka rin sa kanya. Diba? Pero wag namang aabusuhin. May hangganan din po ang pasyensya. Alright, maraming salamat nga pala sa ating mga nakasama sa News Center sa himpilang may todong lakas DWIC at Aliw 23. Muli po, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Arangkada Balita. Makakasama po natin si Ms. Judith Estrada Larino. Happy weekend! Kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, arangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan.
DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ.